Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo. At... Pabe! Gangster! Yung tuhod ko, ano? Akala ko, love lang ang masakit. Pero mas masakit palang matamaan sa ulo. Pero ano nga ba muna ang concussion? Mild traumatic brain injury yan. Nangyayari yan kapag bigla ka natamaan sa ulo o naalog. Yung utak mo gumagalaw sa loob ng skull, kaya nagkakaproblema sa function. Kaya ka nagkaka-headache, hilo, lutang, minsan memory gap pa. Minsan, temporary lang. Pero kung grabe ang symptoms, kailangan ng rest at check-up agad. Cases of concussions, huwag kang magpapanik. Pero ito ang mga dapat gawin lalo kung mag-isa ka lang. Back to injury management, idademo ko ngayon kung paano mag-first aid sa concussion na may bleeding. Using a clean cloth, stop the bleeding with enough pressure to prevent infection. Make sure na malinis yung area bago maglagay ng antibiotic ointment. Next, a band-aid would do for minor wounds like this, pero kung malaki ang area ng injury, better to use triangular bandage. O diba? Kayang-kaya ito gawin mag-isa man o may kasama ka. Iwasan ang sudden movements. Umupo ka muna at huminga. Kapag nahihilo ka o parang umiikot yung mundo mo, baka may tama ka. Literal. Kung hindi ka nasusuka, uminom ka muna ng tubig o electrolyte na drink tulad ng Gatorade. Hydrate like. Huwag isa-substitute ng tubig sa kape, alcohol o soft drinks. Gumamit ng ice pack na nakarap sa towel and ilagay gently sa may bukol or sa part na masakit for 15 to 20 minutes every 2 hours. Hindi yan dapat maliin ha. Baka may internal swelling and pressure might make it worse. Next ay i-text o tawagan si mama, si guardian, si best friend, or kahit sinong available na mag-check sa'yo. Huwag kang magpaka-strong independent kung hilo ka na. Lalo kung nasusuka ka, sobrang sakit ng ulo mo o parang antok ka na. Tumawag ka na ng 911 o pumunta sa pinakamalapit na ER. Huwag mong hahayaang makatulog ka. Hello? Ay! Ayun na pala ang ambulansya. Wait, ano kaya nangyari sa gangster na yun? Aray! Yung tuhod ko, may abrasion. Abrasion? Gasgas lang talaga yan. Gasgas nga, pero hindi gasgas lang. Abrasion ay isang scratching injury sa balat, usually sa part kung saan may firm underlying tissue, particularly sa may bone. Oo, hindi siya life-threatening, pero maaaring mag-cause ng serious problems ang complications nito, lalo na kung magka-infection. Kapag nagasgasan tayo, lalo na sa mga kalsada o lupa, may mga bacteria tulad ng Clostridium tetani na nagkakos ng disease na tetanus pag nakapasok sa katawan through a wound. Kaya dapat linisin agad. Hugasan ng malinis na tubig with soap. Huwag muna alcohol. After itong linisin, i-cover natin with a bandage. Itong cotton bandage ang gagamitin ko. Pero kung wala, pwede rin namang malinis na towel as substitute. Kahit makate, huwag niyong kakamutin o tutuklapin. Hayaan niyong mag-heal yung sugat dahil pinoprotektahan ng scab ang katawan mula sa dumi at infection. Sabi nila, kapag in love ka, tumitigil ang mundo mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo. At... Pabe!
God, Kali, ang tagal-tagal na nun. Pero yung matagal na yun, andito pa rin. That was just one mistake. Isa lang. Ni isa, dalawa, tatlo, pareho lang yun. Pumatol ka pa rin sa iba. Lasing ako nun. Lintik na palusot yan. Kahit lasing ka, ano mo ang ginagawa mo? Kaya nga nag-sorry agad ako sa'yo nun, di ba? Kasi kahit anong gawin ko, nagkamali ako. Nasaktan kita. Kaso, teka lang, masakit ng paa ko kakahabol sa'yo. Nasaktan? Ano ba kayong mga lalaki? Pag nagbababae kayo, akala niyo nasasaktan niyo lang kami? Nakikipag... Ha? Hindi, seryoso. Gio naman eh, seryoso ako dito. Hindi, seryoso nga ako. Ang sakit talaga ng paa ko. Teka, upo mo kaya muna ako. Panira ka ng moment eh, no? Ayusin mo nga muna yan. Hala, laki ng blister sa paa ko ah. Teka, parang mabulit to gamutan. Sorry Kali, pero iunahin ko muna sarili ko. Baka lumalapat ang blister ko kapag di ko agad naagapan. Let me define kung ano nga ba muna ang isang blister. Isa itong painful skin injury kung saan ang liquid ay nag-fill up ng space between the layers of the skin. It forms under the epidermis and typically has clear liquids or blood inside, depending sa injury na na-damage ng iyong sugat. Hugasan nga muna natin yan ng sabon at tubig. Tapos tuyuin at lagyan ng bandage. Mahigpit ba? Bawal lang masyadong mahigpit ha. Huwag mo rin puputukin yan. Maliit lang naman kasi. Iwasan mo rin muna magsuot ng mga masisikip na sapatos. Saka kung kaya mo, lagyan mo rin ng petroleum jelly araw-araw. Oh, ano? Okay na ba yan? Yeah, okay na yung pakiramdam ko. Okay, kabulin mo lang ulit ako. No, wait, Kali, kain tayo. Bonjour! Hello! Welcome to my humble home! Hello! I'm Jeanette. Hi, Janet. No, hindi Janet. Jeanette. Magkaiba yun. Tita, si Princess po. Speaking of the devil is here. Descended from the rare land of beauty queens. Shining, shimmering, splendid. The one and only Princess Antoinette May Banyan! Aray ko. Don't worry sisters. Nag-aral ako ng first aid kit para kay CJ ko sana. Pero ako pala yun na disgrasya. Kaya, pwede ba ko ng first aid kit? And a sprain kasi is a type of injury that happens kapag nasa-stretch or torn yung ligaments natin. Saan lang ba yung ligaments? Mga ate, ligaments are bands of tissue that connects bones throughout our body. They hold muscles and bones together and prevent them from moving too far. Mayroong types ng sprains such as ankle, wrist, knee, finger, and thumb sprains. They are also classified into 3 grades. Grade 1 involves a mild stretch with microscopic tears. Grade 2 naman is a partial tear. Tapos, ang grade 3 is a complete tear na, di ba? Sobrang common ng sprains, lalo na sa mga athletes o kaya sa mga taong madalas madapa sa stairs. Kaya naman, for first aid treatments, ang gagamitin natin ay ang RICE methods, di ba? The first is R, which means rest. Huwag niyo munang piliting gamitin yung injured part of your body para makapag-heal siya. So, huwag mo po na kayong tumakbo or maglakad para hinay-hinay lang, diba, CJ? Ang I naman stands for eyes, yes. So, apply a cold compress sa injury nyo for 15 or 20 minutes every 2 hours. Tapos, kung gagamit kayo ng ice packs, ibalot nyo sa towel para hindi siya directly nagtatouch sa skin nyo.
Ang C naman ay for compressions, which means applying a gentle pressure to an injured area to help reduce the swelling by limiting the amount of fluid that accumulates in the tissue with charan, an elastic bandage. For me kasi, it also means CJ kasi tutulungan niya ako mag-bandage, diba my love? So, sa pag-apply ng elastic bandage, ang mahalaga dito ay yung tension, yung tipong hindi sobrang luwag, pero hindi rin sobrang sikip, ganun. Isa pang mahalagang gawin ay yung i-make sure na walang kulot yung bandage or hindi siya nakatiklop. Dapat lapat lang. Dapat rin na kapag nag-elastic bandage tayo ay mauuna nating lagyan ng elastic bandage yung baba. Tapos if i-figure 8 natin pataas, tapos baba ulit. E di paulit-ulit lang. Lastly, kapag naubos na yung rollo ng bandage ay isa-secure na natin to gamit ang pins o kaya ititiklop na lang natin. Ganon! Tapos na! O, diba? Ang ganda! Are you proud of me, CJ, my love? Lastly, ang E naman ay for elevations. If you're resting, lying down, or sitting, kuha kayo ng unan at ipatong nyo ron yung injured area. Dapat above the level ng heart to slow blood flow sa injury. The idea is that nalalower ng pag-elevate ang blood pressure at nililimit niya ang bleeding sa site ng sprain. Diba? Diba? Ayan, okay na. Sorry po sa nakabala ko. Bakit? Pagluluto ko na lang po kayo ng famous continental breakfast ko. Kahit saan pa mapunta, laging kasama ka sa paglitaw at lubog ng araw. Konnichiwa! Moshi-moshi! Gusto mo ng gulo, ha? Gusto mo ng gulo? Wow! Anti-words, Liz. Anti-words. Hindi ako magpagkitakan sa'yo. Hindi ako kayo matanggap na hanggang ngayon akin lang si Henry. Akin siya! Akin siya! Walang sa'yo, Nicole. Akin siya. Akin ang asawa ko. Hindi ako si Nicole. Ako si Clarice. At ang sakit ng pasa ko. Ano? Oo nga, bis. Ubing-ubi na. Ang bruise sa pasa ay dahil may maliliit na blood vessel sa ilalim ng skin na napuputol o nasisira dahil sa impact. So, yung dugo sa ilalim ng balat ay nagkukos ng dark spot or pasa. Kasalanan mo yan, gumutin mo yan, ha? Oh, fine. I-cold compress muna natin for 15 to 20 minutes. Gawin mo to multiple times sa isang araw, okay? Para hindi rin mamaga at umayos na yung daloy ng dugo. Tapos, medyo i-elevate mo rin yung ulo mo pag matutulog ka para maiwasan ang pamamaga. Pag masyadong masakit na, bumili ka na ng pain reliever. Alam na. Siguro madami ka rin sample dati. Huwag mo nga ako inisin. Gusto mo, tugdugan ko yung pasa mo. Wait, kaya ka lang. Hindi ka na pag-alala. Iwan ka na kinahin. Alam ko, ako'y bulag sa'yo'y umiibig ako. Where's my coffee? Where the hell is my coffee? Sorry, okay ka lang ba? Hindi ako okay. Kasi, ang burn ay talagang masakit lalo na sa mga sensitive areas ng ating katawan tulad ng kamay at mukha. Ang burn ay isang type ng injury na nangyayari when something, usually something hot, ay nagda-damage ng tissue sa body natin. May common types ng burn tulad ng first degree na sa epidermis lang ang damage, second degree na nag-a-affect ng outermost and second skin layer o dermis. Ang third degree burn ay nag-a-affect all the way to the third layer which is the subcutaneous tissue.
Pero alam niyo bang may 4th and 5th degree burn pa, which completely destructs all skin layers plus the muscle and the bone? Buti na lang superficial burn lang yung akin. Meron ding iba't ibang sources ng burn tulad ng thermal, electrical, friction, radiation, and chemical. In my case, thermal burn na nangyari caused by the extreme temperature ng mainit na kape. Paano nga ba gagawa ng first aid ang burn? Una, remove the source of burn immediately. Ngayon, sa kamay lang naman ako natapunan. Wala rin akong suot na jewelry, pero kung nagka-burn kayo at nadami yung clothing nyo, tanggalin nyo agad to limit the burn severity. Next, run cool water over the burn for 10 to 15 minutes to reduce pain, swelling, and prevent the injury from getting deeper. Huwag gagamit ng yelo o sobrang lamig na tubig kasi this can cause further tissue damage dahil kinoconstrict nila yung blood vessels natin. If hindi naman available ang running water, use cold compress as an alternative. Then, gently pat dry ang area gamit ang malinis na tela o towel. Takpan ang burn gamit ang sterile bandage. At huwag gumamit ng cotton balls o anumang malambot na tela na pwedeng dumikit sa sugat. Kung masakit pa rin, pwedeng uminom ng over-the-counter pain relievers tulad ng paracetamol o ibuprofen. Siguraduhin lang na walang allergy. Hindi pa ba tumawag ng ambulansya? Well, kung malaki ang area ng burn o kaya ay nakakaranas ng ibang complication, tumawag na agad na ambulansya. Yun lang. Okay na ako. Dahil sa first aid? Alaga.